Ito po, yung binawi ni Vice President Sara Duterte yung kanyang plano na pumunta sa Japan. Ako, sabik na sabik pa naman yung mga OFW sa Japan. Ito po ang tanong. Sa tingin ninyo, dapat bang maging publiko ang travel plans ng isang mataas na opisyal ng gobyerno o dapat itong manatiling pribado para sa seguridad niya, partner PL? Ako, sang-ayon ako sa dalawa, partner, ano? Kasi, halimbawa lang, Ayan, kung gagamitin sige. niya, Nagugulto ang pare mo sa'yo, kung ah. gagamitin niya ang public fund, Ayan, di ba? Correct. Kung gagamitin niya ang public fund, sa mga lakad niya, meron siyang sadya na pupuntahan na kaakibat pa rin sa kanyang panunungkulan bilang public servant o public official. Makikipagpulong sa presidente, Oo, ganun. dapat pumunta na ibang bansa, makipagpulong kay President Donald Trump. O dapat transparent, dapat naisa publiko, alam ng tao kung saan siya pupunta, kung ano ang sadya niya, at kung gaano kalaki ang kanyang gagastusin. Kasi, partner, napakaraming mga elected official na gumagawa ng kanilang travel, pero hindi natin alam kung magkano ginagastos nila. Correct. Pera natin yan sinasayang lang mga yan, wala naman sila nagagawa. Pero, sa kabilang banda, partner, kung sakasakali naman na pribado itong kanyang lakad, hindi natin alam, hindi na natin kinakailangan pang alamin kung ano yung lakad niya, karapatan niya na wag sabihin at wag nang malaman ng publiko. Ako, partner, ito lang masasabi ko dito. Kapansin-pansin lang naman, ang nagbubulgar ng mga lakad na ito ay walang iba kung hindi ang Office of the President. At lalong-lalo na ho, yung Undersecretary, sina Dave Gomez. Diba? Binubulgar ho yung lakad. So, tingin ko, delikado ho ito sa seguridad ho, mga kabayan, ng isang mataas na opisyal. Pero, one thing lang ho na dapat talaga ito, both. Kung ganun pala, ako para sa akin, pabor ako naman ako dito, dapat magkaroon tayo ng mga transparency. Para ho doon sa mga ginagastos ho ng bawat matataas na opisyal. Yung mga palasyo, ang Pangulong Bongbong Marcos, are you willing na ilabas po ninyo yung inyong mga ginastos diyan po sa pagka-travel po ninyo? Di ba? Sino-sino, magkano, anong hotel, magkano, ang ginastos kasi perang taong bayan ang hinahawakan po. Correct. Di ba? Kasi kung ito hong simple hong binubulgar nyo po ang lakad po ng Vice President, dapat maging aware din po tayo, mga partner, dito po sa Presidente. Dapat ilabas nyo po. Dahil yung perang hawak po ng Presidente ay hindi niya po pera yan. Ipinagkatiwala lang po ng taong bayan sa kanya. In fact, pinapasahuran nga po natin yan eh. At dapat gumawa siya ng audit niya. Transparency po. Kumbaga nga, ilabas mo ang resibo. Pero kung hindi nyo po kayang ilabas ang resibo, tapos maninita kayo sa kabila, kamukha ng Vice Presidente, bago po kayo manita, nga may kasabihan sa Biblia, di ba? Tingin ka ng tingin sa puwing ng iba, pero ang nasa mata mo pala ay napakalaki. Na puro puwing na. Hindi, talagang Muta na. Muta na. Hindi na puwing. Oo, di ba? Dapat kayo ho dyan, bago ho kayo magsalita, siguraduhin nyo muna ho na yung ibang mukha ho ay nakikita nyo na Rome. Pakicheck nyo salamin ang mga pagmumukha nyo kung wala hong dumi. Ayan. Alam mo, partner, ang pinupuna rito, kasi sinabi ni BP Sara yan, di ba? Katulad sila sabi ni partner PL, na si BP Sara po ay private, di ba? Kaya hindi po siya nanghihingi ng panghotel at pamasahe. Ang kinakatwiran naman ni Auntie Claire, talagang sutil eh. Ang sabi naman ni Auntie Claire, Sige, tuloy mo lang. ang sabi po ni Auntie Claire, oo nga, hindi nga siya gumagastos. Hindi nga po gumagastos si BP Sara ng panghotel at pamasahe. Pero yung staff naman daw niya ginagastosan natin. Kaya po binulgar nila. Kaya po nila binulgar yung magkano yung nagagastos ni BP Sara. Pati po yung security detail ni BP Sara. Yun po yung problema natin. Ngayon, ang question po, yung sinasabi po, hindi na po pwede ngayon yung ginawa nila sa impeachment court na si BP Sara lang po yung ayon sa confidential fund, na confidential fund lang ni BP Sara. Mukhang ang mensahe dito ng Vice President, hindi na siya papayag na
siya lang po yung sinisita na sinisita. Kung sisitahin nyo siya ngayon sa pagta-travel niya, magkano ginagastos niya, sitahin nyo rin yung dapat ding ilabas ng Office of the President, yun pong magkano yung ginagastos ni BBM sa kanyang mga biyahe, mga hotel, at magkano talaga yung gastos, kasama yung mga kanyang mga alipores, mga partner. Meron pa ba kayo? Si Ganchan, meron pa yan, marami yan. Ano? Marami na buhay ang dugo niyan eh. Bueno boy. Pula na naman yung hasang eh. Namumulat naman. Hindi. Alam nyo kasi, bakit pula yan, kaibigan ko na yan? Napakaraming alaga niya na pinambibenta niya. Itong mga sugpo. Yan po ang negosyo niyan. Mga alimango, yan ang negosyo niyan. Mga mamahaling pagkaing lamang dagat. Kaya yan namumula. Na high blood na kakakain yan eh. Oo. Di ba? Sa pabulaklak pa lang daw, napaka-milyon na pala nagagastos dyan sa bulaklak lang. Talaga? Yung bulaklak sa gilid na Yung yan? sa gilid na yun, di ba? Oo. Oo, yung Pag samasamahin mo yan, mga totoong bulaklak yan. Hindi lang bulaklak, partner. Meron pa yung mga paputok nila dyan sa Malacanang. At saka malupit nun, partner, yung talagang yung mga hotel. Ayan, Magkano yan? kasama pa. Para makita po kasi 7 million ginastos ni BP Sara. Mm. Binubulgar ni Anticler eh. Oo. Tama na yan. Dapat fair kayo. Lahat, hindi lang po presidente ang bumabiyahe, maraming bumabiyahe. Ipakita po nyo yan na makikita natin. Unfair nga yun na binubulgar nyo lang si Vice President. Yan ang mahirap, Partner. yan ang mahirap sa kanila, partner eh. Pagdating kay BP Inday Sara, napakagaling nilang manilip. Kapag sarili nilang amo, ayaw nilang masilipan. Kapag ka sinisilip ng ibang tao, yung kanilang amo, galit na galit sila. Maha-high blood tayo. Pater, ano sabi mo? Puro silip. Baka magkakulani yan. Correct. May mga kulani sa utak yung mga yan eh. Okay. Kaugnay niyan, partner, may statement po si BP Sara, no? Inaccurate media reports and security threats. Basahin muna natin bago kayo mag-react, mga partner. Mukhang papatulan na ni BP Sara pati itong media, partner. Dati hindi niya pinapansin yan. Tama lang yan, Dapat talaga patulan na to, BP Sara. Yan. Statement of inaccurate media reports and security threats. The news reports published by ABS-CBN, Abante, and Bilyonaryo. Dapat mag-sorry kayo kay BP Sara. Nako, yari. Binanggit na talaga. Ano, Binanggit na, hindi na nakatiis. Oo. Regarding my supposed trip to Japan are inaccurate. My plans have been since changed. And the updated information on this matter was formally submitted to the Office of the President. I once again remind media organizations and news outlets of the importance of verifying information before publication. Ito, winarningan niya, partner, The rush to generate public attention or sensationalize a story should never take precedence over the responsibility to report truthfully and accurately. Such practices are inconsistent with the principles of responsible journalism. A simple verification with the office of the president with the office of the vice president would have been rule of thumb for professional media organizations. Likewise, I wish to again remind the office of the president that the continued publication or disclosure of my schedule is a matter of serious concern, particularly as it compromises my personal security Yun. and exposes me to heightened risk. Yun. Thank you, Sara Z. Duterte, Vice President of the Philippines. Partner, ano masasabi niyo riyan? Tama to, partner. Nagbigay na siya kumbaga parang ultimatum ito, partner sa mga media na laging nakasilip at hinahanapan lagi ng mali. Si BP Inday Sara, bagamat matino ang ginagawa ng ating pangalawang Pangulo, hindi naman masasabing perpekto yan Kagaya ng mga pinapanginoon nila, may mga sablay din. Yun lang laging hinahanap nila kay BP Inday Sara. Ultimatum na ito, mga partner, para
dapat maglaylo na siguro itong mga media. Wala akong binanggit ha ng mga mainstream media. Eh, no? si BP Sara binanggit Oh, niya. siya binanggit niya. ABS-CBN, Abante at Bilyonaryo. Ayan, si BP Sara binanggit niya pero ako wala akong binabanggit. Itong mga media na Hindi bayaran. hindi bayaran. Oh, yan. Hindi sila bayaran. Hindi sila bayaran pero hindi bayaran. Alam niyo na yun. Alam niyo yan. Dapat bigyan na talaga ni Inday Sara ng konting kutos ba? Kutos. Kutusan mo na BP Inday Sara para medyo maglaylo na rin kakahanap ng mali sa'yo. Samantalang napakaraming mali ng isang mama dyan na nakaupo sa Palasyo Malacanang. Iyon. Alam mo, partner, ano, kahit gaano ang tao ho ay sadyang mabait. Tandaan nyo, ha? Talaga ho, hindi naman likas talaga ang tao na Pilipino. Ano? Talaga mabait ho yan. Pero kung sadyang itinitrigger mo ang isang tao para maging masama, kamukha ho ng ginagawa ho ng mga mainstream media ito, na yung nakita lang ho nila ay butiki, tapos ho ay naging buhaya. Minsan nga ho mga kababayan, ika nga, yung mga bulati nga lang ho, nagiging sawa. Too much exaggerated ho mga kababayan, yung balita. Ano ho? Tama naman po itong ginawa ni BP Sara, kamukha nung nakaraan. Tinira niya rin yung, may harap-harapan niya sa press conference, tinira ni BP Sara. Oo. Ay, ayusin niyo naman yung litrato ko. Yung sabi nga, bilyonaryo ba't na kayo yan. pag kayo kumukuha ng litrato ko, ang pangit ng mga litratong kinukuha. Exactly. Oo. O, di ba? Oo. Ang sabi ni BP Sara, ayusin niyo naman. Ito, pagkakataong ito, kasi to be honest, ano ho, to be honest, ito ho, hanap buhay po nila yan eh. Kailangan ho, maganda ho yung optics ho ng mainstream media para kumita ho siya at kagatin ng masa. Yun. Correct. Pero ang totoo ho, titignan mo yung laman ho nila, taliwas ho doon sa totoong nangyayari. Minsan, nauuna pa nga ho yung ano. Alam niyo yung siege? Ayan po mga kababayan, nakikita po namin dito na lumalabas ang ulo ni ganito ganyan. Tapos yung kalaban, babarling ka lang. Ayun, nakikinig pala yung kalaban. O, di ba? Sino nagpapahamak nun? Correct.